why we should give our heart to God. Number one, because our heart defines who we really are. Number two, the heart determines our destiny. And then number three, the heart is deceitful above all things. Kung bakit kailangan mo ibigay sa Diyos ang puso mo, bakit? Kasi ang puso po ay mapandaya. Marami na pong taong nadaya po yung kanilang puso. Tingnan natin in Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. So dito may kita natin sa ng Biblia, the heart of man is deceitful above all things. At ano pa daw? Desperately wicked. Kaya huwag tayo magtitiwala sa puso natin. Amen? Huwag mo sabihin, kaya ko na, matatag na yung puso ko. Wow. Marami, kahit ba Kristiyano, ganun pa rin, pwedeng madaya. The heart is deceitful above all things. Ano pa? Destructive, mapanira, and desperately wicked. Di ba? At ano sabi ng Psalm? Alright? The heart of man is unpredictable. Kung bakit hindi mo dapat asahan yung puso mo kasi hindi mo alam. Yung puso mo, hindi mo siya pwedeng ma-determine kung anong mangyayari sa puso mo sa hinaharap. Ano sabi ng Psalm 14? Psalm 14 verse number 1. Psalm 14:1. Ano sabi ng Biblia? The fool hath said in his heart, there is no God. Sino nagsasabi nito? The fool hath said in his heart. Bili fool, kinakausap niya yung sarili niya. Walang Diyos. There is no God. Sino itong foolish na to? They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Maaari ngayon, niniwala ka sa Diyos. Paano bukas? Baka bukas, hindi na tayo maniwala sa Diyos. Kaya huwag natin aasahan yung ating puso, mga kapatid. Kaya sabi nga ng Bible, pinaka-end dito, mga kapatid. Trust in the Lord with all thy heart. Amen? And lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Huwag ka magtiwala sa puso mo. Why? Because the Bible says, the heart of man is deceitful above all things, and desperate wicked. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Amen. Magtiwala ka sa pastor mo. Amen. Sabi ng Bible, and I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa ating puso lang eh. Ito lang yung nakikita natin. Pero yung pastor natin, mas meron pang nakikita. Amen? Kasi sabi ng Biblia, your pastor is the one who will feed you with knowledge and understanding. Sa kanya ka kumonekta. Kasi pag hindi ka kumonekta sa pastor mo, anong knowledge meron ka? Anong knowledge na pinapakita? That is the mind of God, the mind of Christ, meron ng pastor nyo. Sabihin na natin, bobo siya sa math, sa science, pero alam niya ang destiny mo. Pinapakita ng Diyos. Pasalamat ako sa pastor ko eh. Pastor George ito eh. Kung di ako sumunod sa kanya, wala na. Dalawa lang, tatlo lang pwede mangyari sa akin. Una, baka patay na ako. Alright? Pangalawa, baka addict na po ako. At pangatlo, baka baldado na. Kung di ako sumunod sa kanya. Alam niyo, mas marami pang panahon ng saway sa akin sa bata eh. Kaysa yung, uy, okay ka sa basketball. Diba? Pero man ganun, pero mas marami pong pagsasaway. Eh mga kapatid, huwag tayo magtiwala sa puso natin. Amen? Amen. Tignan niyo yung mga tao na tiwala sa puso. Acts chapter 5. Ano ito sabi ng Bible? But a certain man, ready read. But a certain man named Ananias, which Zacharias' wife sold in possession, kept the part of the Christ, his wife also believed to eat, and brought a certain part daily. But Peter said, Ananias, why hast thou eaten with thy heart like the Holy Ghost, that giving the part of the Christ to them? Tingnan mga kapatid, ito mga Kristiyano na ito ha. Nagbigay na sa gawain ng Diyos. Pero sabi ng Bible, but Peter said, Ananias, why had Satan filled thy heart? Ano yung binuno ni Satanas sa puso ni Ananias? Ha? Ano po pinuno niya dito? Greed, covetousness, panginginayang sa gawain ng Diyos. Kasi Pedro, panggingis na lang naman yan. Hindi nila matatansya kung magkano yung pagkakabenta natin. Maghiwalay tayo ng para sa atin. Ano sabi ng Bible?
Sabi ni Peter, Ananias, bakit ka nagsinungaling sa Diyos? Mga kapatid, hindi tayo sa pastor nagsisinungaling sa Panginoon. Pag hindi tayo tapat sa ating giving, hindi tayo nagsinungaling sa pastor, sa Diyos po tayo nagsisinungaling. Sabi ng Biblia, why Satan at with the nine horns? Bakit, mga kapatid? Because ano sabi na, they give place to the devil. Binigyan nila ng puwang yung kaaway sa kanilang puso. Kaya sabi sa buong Ephesians, give no place to the devil. Huwag mong bibigyan ng puwang yung diablo sa puso mo. Di ba? Bakit? Kasi pagka binigyan natin, mga kapatid, pati tayo masisira. Pati tayo mapapama. So sabi ng Biblia, why Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land. Di ba minsan, di ba, may umuudyok sa atin? Diba? Minsan, di ba, magbibigay ka po, okay na yan. Okay na yan. Hindi naman alam yan ni Pastor eh. Okay na yan. Alam niyo kung sino yung W yun. Ini-influensya yung puso natin. Ini-entice yung puso natin. O, pag hindi mo na ibigay yan, pwede ka pa makabili ng ganito-ganito. Oo nga, no, ini-entice ka ng W. Hanggang sa totally, pag nagawa mo na yan, wala na. Kasala lang tayo sa Panginoon. Sino pa? John chapter 13, beginning verse number 12. Opo. O, yung puso, dinaya ng kaaway. John chapter 13, verse 2, and sabi ng Biblia, and supper being ended, the devil having put into the heart of Judas Iscariot. Binuhin mo yan? Ano na yung sabi na, ano nilagay ni Satan sa puso nila? Espiritu ng pagsisi, lumaling. Spirit pala yung lying spirit. Ito naman si Judas Iscariot, ano nilagay ni Satan sa kanyang puso? Having put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to... Hello? Ano nilagay sa puso ni Judas? To betray him. Ano sa Tagalog po ng betray? Pagkakanulo. Iba naman yung denial. Pag sinabi denial, kasi si Peter, dinenaya si Christ, pero ito, betrayal. Si Judas, nakipag-ugnayan doon sa mga Pariseo. Magkakasama sila. Sa patagawak ng pera. Oh. Ano sabi ng Bible, itong si Judas, nagpunta sa mga Pariseo, sabi niya, anong ibibigay niyo sa akin kapalit ni Kristo? Diba? Amen? That is betrayal. Diba, minsan, ganun din, diba, minsan sa church. May mga tao, galit sa pastor. Nagkakanulo yung pastor. Magkakasama tayo dito. Gusto ko alam, bilang sa inyo, kumukulik na doon sa mga lumalaban sa pastor. That is betrayal, mga kapatid. Hindi tama yun. Tama po. So yun po. So maraming, kahit si Jesus, nakaranas po nito kay Satan. So mga kapatid, ganito yan. Satan put into the heart of Judas to betray Christ. Kaya sa ating mga kapatid, balang araw, baka duluin ni Satan ang puso mo. Bantay mo puso mo, baka balang araw, betray natin si Christ. Wag. Amen? So yun po mga kapatid. So the heart of man is deceitful above all things and desperately wicked. At the end of the result is destruction. Okay, Proverbs chapter 18 verse 12. Ano po sabi? Alright, sabi po ng Biblia, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So sa madaling salita mga kapatid, the heart is deceitful above all things, destructive and desperately wicked. Sabi dito, the heart of man is unpredictable. The heart is wicked and destructive. Hindi kayo mga kapatid. Kahit sa mga single, okay, kahit yung love life, dapat ipaalam niyo yan sa Diyos, ipaalam niyo yan sa pastor niyo. Amen? Wala nag-amen. Dapat dito married. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon maganda yung future natin. Purihin si Lord, alamat, nagkaroon ako ng asawa. So, ibig sabihin, pag nagkasawa ka, alam mo na yung situation. Alam mo na yung pakiramdam na nagkasawa. Diba? So, yun po, kahit sa family matters, mga kapatid, huwag kayo mahiya, sabihin nyo sa pastor nyo. Bakit? Kailangan natin ng knowledge, kailangan natin ng wisdom. Amen? Tama po? Amen. So, yun nga lang po, medyo, isa may isda, pastor, bata pa naman yung pastor. Mga kapatid, ito naman yung gagamitin ng pastor nyo, hindi naman yung experience niya. Amen? Amen. Ito ang salita ng Diyos, diba? Ito yung mag-guide sa atin. Instrumento lang yung pastor para gabayan tayo, pero salita pa rin ng Diyos ang siyang isi-share sa atin o
magtuturo po sa atin. Alright? And then number 4, alright, so why we should give our heart to God? Number 1, the heart defines who we really are. Number 2, the heart determines our destiny. Number 3, the heart is deceitful above all things, destructive and desperately wicked. Number 4, only God knows, searches, holds, and controls our hearts. Tanging ang Diyos lang, mga kapatid, ang nakakakita, nakakaalam, humahawak at kumukontrol ng ating mga puso. Amen? Kahit nga sa mag-asawa, hindi pa rin control ng asawa mo yung puso mo. O puso mo, malalagdag. Yung magalit ka lang sa'yo. Mga kapatid, kaya dapat natin ibigay sa Diyos ang ating puso. Bakit? Siya lang po nakakaalam. Kung babalik tayo sa Proverbs, sa Jeremiah chapter 17 verse 10, ano sabi ng Biblia? I, the Lord, search the heart. I try the reins and to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Mga kapatid, the Lord search our hearts. May mga kapatid, kailan tayo dapat kumonekta sa Diyos? Diba? Alam nyo kung kailan ka dapat kumonekta? Pag masaya-masaya ka. Kasi pag masaya-masaya ka, overall ka, hindi ka nakapag-desisyon ng tama. Lahat oo tayo ng oo. Tama po ba? Binigyan ka ng bulaklak, binigyan ka ng rose, binigyan ka ng chocolate. Masaya-masaya ka na. Ano ba? Oo, dapat ba ako, Pastor? Masaya-masaya ka eh. Amen? Hindi mo na ngayon na-examine, hindi mo na ngayon na-imbisigan ang bagong tao na to. Masaya ka man o malungkot, ay yung mga panahon na kailangan mo kumonekta sa Diyos. Kasi yung mga panahon, mga kapatid, na hindi tayo nakapag-desisyon ng tama. Kung makapag-desisyon man tayo ng tama, nakachamba po tayo. Kaya may magulang tayo, may pastor tayo para i-direct po tayo. Amen? Minsan sa sobrang saya natin, nakakapag-desisyon agad na tayo, hindi pala, bagsak tayo. Importante mga kapatid, bago ka mag-desisyon, think twice, think thrice. Alam niyo mga kapatid kung bakit marami tayong pagkakamali? Kasi nakapag-desisyon tayo ayon sa ating sarili. Ako yung mga kapatid, kulang tayo sa advice. Importante may mga advice sa paligid natin. Sa mga mag-asawa, nandyan yung husband mo, nandyan yung wife mo. Hindi ka niyang bubulahin. Sa ating mga Krisyano, nandyan yung pastor niyo. Sa mga bata, nandyan yung mga magulang mo. Amen? Amen po ba? So yun po mga kapatid, kaya napaka-importante mga kapatid. So only God knows and search holds and even holds our hearts. Siya may control po ng ating mga puso. Proverbs 21 verse 1, ito po sabi ng Bible. Proverbs 21 verse 1, ito po sabi ng Bible, the king's heart is in the hand of God. Ang puso daw ng hari ay nasa kamay ni Yahweh. As the rivers of water, he turneth it whosoever he will. Kontrol ng Diyos ang puso po ng mga presidente, even ng mga hari. Kung saan ang direktiba ng Diyos, susunod yung mga yan. Kaya importante sa ating mga Kristyano, ipag-pray natin yung mga leaders natin. O ngayon, sa biyaya ng Diyos, o anong nangyari ngayon sa Middle East? O dalawang bansa, UAE and Bahrain, may peace agreement sila ng Israel. Bakit? Kasi nakalagay sa Bible yan eh. Magkakaroon ng peace treaty dyan sa mga Arab countries. Pansamantala. Nakalagay na sa Bible. Kaya kahit hari pa yan, kahit mabagsik na hari pa yan, kahit imposible magkasundo, magkakasundo yan. Bakit? Matupad lang ang salita ng Diyos. Kaya even puso ng tao, hawak po ng Diyos. Ang puso ng mga hari. Mga kapatid, ipakontrol daw natin sa Diyos ang ating mga puso. Proverbs 16 verse 1. Proverbs 16 verse 1. Sabi po ng Bible, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Yung paghahanda nasa puso natin, pero yung katugunan ay nasa Panginoon pa rin. Diba? Diba din na mag-broken hearted, amen? Tama? Huwag na mag-broken yung future mo. Mabuti pang ngayon ka na nasaktan, huwag na sa hinaharap. Kasi mas mahirap kung nasa sa hinaharap tayo masaktan. Psalm 39 verse 23. Psalm 39 verse 23. Ano sabi ng Bible? Search me, O God, and know my heart. Sabi ni Haring David sa Panginoon, Panginoon, search me. Saliksigin mo aking puso, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Why? And see if there
any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Pili mo, hari na to si David. Ano sabi ni David? Lord, saliksikin mo yung puso ko. Alam niyo, napakaganda nun mga kapatid. Pag pinasaliksik natin yung puso natin, nagkakaroon tayo ng spiritual overhauling. Ino-overhaul yung puso natin. Pili mo, pagod na yung puso mo. Ang dami mo ng galit, ang laki sama ng loob. Di ba? Ang dami mo ng karanasan, nabigo ka. Pagod na yung puso natin, kaya ipa-overhaul natin sa Diyos. Amen? Bigay natin sa Diyos, Lord, pakisearch yung aking puso, Panginoon. Gagawa ko ng desisyon, Panginoon. Halimbawa, mana-mana. O sige, mana tayo. Ano? O sige, pag mana natin diabetes? Ang dami mo manahin, sakit pa binana natin. Halimbawa, lupa, di ba? Hatian ng lupa. O ikaw, panganay ka, ikaw maghati ng lupa. Bago ka maghati, I would suggest, magpa-pray ka sa Diyos, Lord, ayusin mo ang puso ko. Tama? Amen? Tama? Pakontrol mo sa Diyos yung puso mo. Bakit? Kasi pag hindi mo pinakontrol yung puso, baka kapatid, pag naghatian na, alam mo, papasok sa isip mo, ano po? Yung pinaka malaki, pinaka maganda. Nasa puso mo yun. Tama? O ito sa akin na, ito. Eh, pinaka-importante, maghahati kayo. Okay, Lord, search my heart. Kaya naranasan ko yun eh. Panginoon, ako po yung mag-divide. Ano sabi ka sa akin ng Diyos? Beware of covetousness. Beware of covetousness. Ako mismo sinaway agad ng Diyos eh. Okay, kahit pastor ka, magkakaroon ko, ganda ng lupa na ito. Sige, akin na ito. Eh, sabi ko sa Lord, sige Lord, salamat po. Yung parte ko, hindi ko na kukunin. Bigay ko na sa Diyos yan. Bakit? Kasi kinokorek agad tayo ng Diyos. Hindi porkit panganay tayo, mas matanda tayo, doble na yung portion natin. Hindi ganun mga kapatid. Beware of covetousness. So, para kontrol natin ang ating puso sa Diyos. Search me, O God, and know my heart. Try and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Proverbs chapter 16, verse 9. Proverbs 16, verse 9. Sabi po ng Bible, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Eh mga kapatid, kahit anong plano natin, ang Diyos pa rin ang nagdadirect. Ang Diyos pa rin gumagawa. May paano na madadirect yan ng Diyos? Kaya nga may Word of God, may pastor, may church, pinag-pray tayo, nandun yung direktiba po ng Panginoon. Alright, and then number 5, why we should give our heart to God. Number 1, the heart defines who we really are. Number 2, the heart determines our destiny. Number 3, the heart is sinful, destructive, and desperately wicked. Number 4, only God knows, searches, holds, and controls our heart. And then number 5, the heart is one of the main battlegrounds in spiritual warfare. Alam niyo ba na meron tayong pakikibaka? Kahit si Judas, itong si Ananias, may spiritual warfare sa puso nila. Si Satan, nilagay ng lying spirit. Si Satan, nilagay ng betraying spirit si Judas. Doon sa puso nila, natalo sila. Bagsak sila sa jablo. Battleground yung puso. Tatlo yan eh. Isip, bibig, saka puso. Diyan nagkukontrahan yung jablo. Di ba dito, di ba sa isip natin? Sabi ng thought natin, oy, wag yan, masama yan. Sabi naman ng isa, hindi, okay lang yun. Di ba? So, ma-determine mo dapat kung kaninong thoughts yun. Thoughts galing sa Diyos, thoughts sa ating away, at thoughts naman yung galing sa ating sarili. So, dito may labanan na. Pangalawa sa bibig, magmumura ba ako? Hindi. Magagalit ba ako? Hindi. Kasi pag nailabas mo na yan, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Pag minura mo na yung tao, hindi mo na pwedeng, oh, sorry, namura kita. Hindi na yun eh. Eh, kung pwedeng tigilan mo yung bibig mo eh. Tama? Pangalawa, uy, gusto mo lang i-chismis yun. At alam, mag-pray tayo. Bakit? Pakipray nga natin si ganito. Nagbalita ako, ano na? Hindi na mo pa sa prayer request. So mga kapatid, once na nasambit mo na yung tao na yan, nagkasala ka na sa Diyos. Kaya pigilan natin. Kaya nga battleground yun eh. Pag naisabi mo na yan, wala na. Nagkasala, hindi mo na pwedeng bawiin. Kung bawiin mo man, meron ng damage. Sa isip, ganun din. Di ba dito sa isip pala, di ba? Uy, maganda yun ah, sexy yun ah. May kumaano agad, nag-grade sa isip mo. Sabi naman ng Panginoon, anak, wag yan anak, masama yan. So may labanan dito. Pag dito, natalo ka mga kapatid, magkano yan sa puso mo? Sa puso naman. Nagkakaroon din ng laban. Hanggang sa kung sinong manaig, nag-dominate. Doon sa pusong isip natin, bibig, ayun pong nananalo. Eh bilang mga Kristiyano mga kapatid, ang puso po is one of the main battlegrounds in spiritual warfare.
Kaya bantayan natin ang ating puso, mga kapatid. Guard our heart. At di mo na yung guard yung heart mo, mga kapatid. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon.